Nanay, Tatay Fangming, bilis! Iligtas mo ako! Fangming. Shidi. Pakawalan ninyo ang anak ko. Fang Tianchou. Hindi. Tianchou Xiong. Anong sinabi mo kanina? Pakawalan ninyo siya. Pakawalan ninyo siya. Sige. Taya tayo. Okay. Fang Tianchou. Madali nating matatandaan ang barahang to. Bakit hindi? Gawin natin diretso. Limpidu na baraha. Depende sa galing. Kanino ang mas malakas na baraha? Ang mananalo ang magiging bagong Du Shen. Sige na. Shifu, ayos po kayo. Mahal. Ikaw. Ayos lang ako. Di ko inakala na umabot na ang Moyen show mo. Umabot na sa ika-6 na antas. Kaya pala, naglakas loob kang hamunin ako. Pero mas malaki pa rin ang straight kong spade. Mas mataas pa rin ito kaysa sa'yo. Yuan Du, Fu Su. Pakawalan ninyo ang anak ko. Flush, mas malaki kaysa pair. Chen Lao Sheng. Nagmamaniobra ka ng Lao Qian para palitan ang baraha ko. Anong mata mo? Nakita mo ba akong nandaya? Nanay. Suli, anong gagawin mo? Bakit mo ginawa to? Shifu. Gusto ko ring umupo sa upuan ng Du Shen. Nanay. Umalis! Fang Ming, mabuhay ka. Ipaghiganti mo ang pamilya ni Fang. Shifu, umalis ka ng payapa. Shifu? Hindi. Fang Ming, manatiling buhay ka. Ipaghiganti mo ang pamilya ni Fang. Neon, ikaw naman. Kung hindi dahil kay Hongjie, siguro patay na ako sa kalye. Pinigay ng langit ang pagkakataon na mabuhay. Para makapaghiganti ako, Shu Li. Isa kang hayop. Papatayin kita. Tatay, tingnan mo, nagawa ko na. Napakaraming Qianshu, kinagamitan ng panlilinlang para mailigaw ang lahat. Para mapalitan ang lahat. Bilang Lao Qian, ang mga gamit sa sugal ay armas din namin. Kailan mo kaya magagawa? Gawing magaan ang mabigat. Magbago ayon sa gusto mo. Kahit tapos ka na. Pero ang daddy, gusto mong gamitin ang Qianshu para iligtas ang mga nalulong sa sugal. Para gawin ang tama. Tama. Sisiguraduhin kong paghihigantihan ko kayo. Pagkatapos kong maghiganti, gagawin ko na ang tama. Fangming, 10 minuto mula ngayon. Kung hindi kita makita sa paliguan, ipakikilos mo ang gamit mo at lumayas ka na. Magtrabaho ka ng maayos ha. Fangming, ang kapal ng mukha mo.
Tinawagan pa kita pero Ngayon ka lang dumating. Sa mata mo wala na ba akong puwang bilang manager mo? Huwag ka magalit, Ray. Si Fang Ming kasi, si Hongjae ang nag-aalaga sa kanya. Di siya papansin sa atin. Isa lang siyang gwapong nilalang na umaasa sa babae. Kapag wala si Hongji, ano na lang siya? Huwag magatubili, mag-sorry ka na kay Ruiji. Kung gusto ninyong umalalay sa kanya, kayo na ang bahala. Huwag ninyong isama ako dyan. Fang Ming, tapos na ang magandang buhay mo. Si Hongji ngayon nasa delikadong kalagayan. Sa tingin ko di ka na magtatagal na mayabang. Anong nangyari kay Hongjae? Baka nga hindi mo pa alam. Si Hongjae. Talong malaki kay Zuye Baka. Mamaya, kakaupo na siya. Kasama sina Zuye nilang tatlo. Anong ginagawa mo? Walang kwenta. Gusto mo bang sirain ang magandang araw ni Zoe? Lumayas kayo. Maniwala ka o hindi, papatayin ko kayo. Hayaan siyang umalis. Ruige. Mapapasama siya kung papasok siya. Paano mo ba sisirain ang magandang araw ni Zoe? Isang walang kwenta. Anong bagyo ang mahahagis niya? Gusto kong makita. Nang harap siya kay Chouye. Paano siya namatay? Hongjae, Ngayon gabi na mahigit 500,000 na ang talo mo. Tigilan na natin na yon. Ongji, ayusin na muna natin ang mga naunang utang. Bigyan mo pa ako ng 1 oras. 1 oras lang. Kukuhain ko to pabalik? Sigurado. Sige. Bayaran mo na ang utang mo. Gusto mo pa bang maglaro ng ilang round? Kami ng mga kuya, sasama kami. Yuan Du Fusu. Hindi mo naman pag-aaralan na hindi umamin, di ba? Kung gusto mong mag-utang, pwede naman. Ngayong gabi, paglilingkuran mo kami ng mga kuya. Bibigyan ka namin ng palugit ng ilang araw. Ano pang hinihintay? Mas masaya pa siya kaysa sa mga baraha. Nagbabala ako sa inyo. Huwag kayong magpasaring. Kung ano man ang plano nyo, bitawan nyo siya. Ano ka ba para makialam? Umalis ka rito agad! Fang Ming, hindi ito para sa'yo. Umalis ka muna. Pumasok ka na lang ng pasok? Umalis ka na lang ng umalis. Akala mo ba naman? Bahay mo to? May tapang ba kayong makipaglaro sa akin? Kung talo ako, bibigyan ko kayo ng 1,000,000 bawat isa. Kung panalo ako, malalagay sa 0 ang utang ni Hongji. Lumayo kayo dito at huwag na kayong babalik. Gusto mo bang maghiro para sa dalaga? Tingnan mo ngang itsura mo. Karapat dapat ka ba? Fang Ming, huwag kang maglokohan. Saan tayo kukuha ng 3 milyon? Okay lang, panalo ako. Maging dusyen ang lalaking to. Ikaw ba? Gusto mong maging dushen? Hongjae! May dumarating na malaking tao dito. Tanga. Gusto mong tumulong kay Hongji? Sige. Pero magdagdag ka ng taya. Anong taya? Kung panalo ka, sa iyo ang lahat ng pera sa mesa. Pero kung potoolo ka, kukunin ko ang isang kamay mo. Tapos, papayagan natin si Hongji na aliwin kami ng mga kuya. Sige, kung matalo ka, kukunin ko ang mga mata mong yan. Ang kapangaiin mo ha. Tingnan natin mamaya kung paano ka luluhod at mamamanhik. Maglabas ka na, dealer. Sabihin ko sa'yo, nakating na ako. Aba, nakakatuwa, nakatindi ako. Ikaw, Kuya Zu? Medyo pilit din ako nakating. Dapat pag-isipan mo mabuti. Baka ito pa ang maging kasabog. 3 sabay na tira. sinasabi ko sa'yo, ano ang ibig sabihin ng Yishan Xieling? Ang Yishan Xieling ay tungkol sa bilis, gaya ng kidlat, para maabot ang layuning manloko ng todo. Sige. Tuloy ang practice. Mag-practice hanggat walang makakakita ng malinaw. Pasensya na. Mukhang mas masuwerte pa rin ako. Tianhu. Shu Sanyao. Tianhu. Shu Sanyao. Ano? Hindi pwede. Ang lakas mong magmanoobra. Naglalako ka ba ng Lao Chan? May ebidensya ka ba? Kung wala naman, ang mga matang yan
Ako na, kukunin kita. Paano posible yan? Mas mabilis ka magpalit ng baraha kaysa kami tatlo. Ibig mong sabihin, inamin nyo na nagpalit kayo ng baraha. Ikaw, gago at ang ahas mo sirain ang plano namin. Mga pare, sugod! Alin ba kukunin ko muna? Kaliwa o kanan? Ikaw ba? Di ka ba natatakot? Ang kuya ko, kilala siya si Gui Liuzi ng Ducheng. Ano kung Guelio siya? Kung umupo ka sa mesa ng pustahan, dapat sumunod ka sa patakaran. Ang kuya ko, siya'y tao ni Dushen. Kung ipipilit mong galawin ako, magiging kaaway mo si Dushen. Senior ko, hindi ka mabubuhay hanggang bukas. Shuli. Aha, siya ang hinahanap ko. Mayong gabi, ikaw muna ang tatamaan. Taigo! Taigo? Tao Jie, kailangan mo akong iligtas. Gagawin niyang kukunin ang mga mata ko. Tao Jie. Bunso, kapag pwede, patawarin na lang. Huwag mo naman gawing ganon. Anong gusto mo? Bigyan mo ng hiya si Jie. Pakawalan mo siya. Mari kitang yayain kumain, Jie. Ikaw, Hindi sumasunod ang kanyang mga mata. Kailangang may magturo sa kanya. Ano ang dapat tingnan at ano ang hindi dapat tingnan? Ubusin mo ba ang tapang mo? Ang lit mong bata. Madilim at madulas ang daan. Mag-ingat ka na lang mula ngayon. Ayos, hindi na namin papahirapan pa. Ano pa ang pinagmumuni-muni mo? Larga ka na dito. Aray, napatulala ko dun. Dumaan lang at muntik na. Hongji, nailigtas mo na ang buhay ko dati. Hindi kita papabayaan. Alam mo ba yung... Sino ba si Taoji? Malaki ang problema na naidulat natin na yon. Liu Ye, nakapag-isip ka na ba? Kung sasali ka sa Xiajia, madadagdagan pa ako ng 5 milyong yuan. Bakit ka nagmamadali, Xiaying? Hayaan mo munang ayusin ko itong bata. Hoy! Jie, dali! Iligtas mo ako. Ako si Xiaoqi. Ikaw ba ang ate ni Xiaoqi? Naglalaro siya ng sugal dito sa amin. May utang kang 5 milyon. Kung ngayong gabi, hindi ka magbabayad bago umabot ng 2:00, di titingnan na lang namin kung paano. Huwag minyong saktan siya. Oy! 5 milyon. Saan ako kukuha ng 5 milyon? Mga pare, kung may humihiram at hindi nagbabayad, putulin ang kamay. Tanggalin pa natin ang ilang piraso. Huwag! Huwag naman, Liu Ye! O kaya naman, sakalin na lang natin ang ate ko. Ang ganda niya eh. Siguradong malaki ang kikitain. ang bongga ng pagmamahala ng magkapatid. Halika, hawakan mo ang daliri niya. Putulin mo isa, bilang interes. Taigo! Sino kayo? Siya yun. Tigo! Sino kayo? Xiaoqi, ayos ka lang ba? Ate, sa wakas sinagip mo na ako. 8. Fangming, kung mailalabas mo ako, ipapakasal ko ang ate ko sa'yo. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Liu Ye na kinatatakutan sa Ducheng. Hindi ko alam kung kakayanin ni Liu Ye na magbigay ng pabor at maglaro ng isa sa akin. Oy, bata. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kunin ang pera ko? Ibabayad mo ang utang ng gago? Anong ngayon? Ang bantog na Liu Ye. Natatakot ka pang matalo? Alam ng lahat sa bayan ang batang to. Walang milyong chips. Hindi maglalaro si Liu Ye kung ganun. Gusto mo makipaglaro kay Liu Ye? May kakayanan ka ba para dyan? Ipapahiram ko sa kanya. Gusto kong makita ang kaya niya. Salamat, Xiaying. Pabalik ni Fangming ng doble. Xiaying. Anong ibig mong sabihin dyan? Liu Ye, nainip ako dito buong araw. Hindi ba pwedeng maglibang? Sige. Kung natuwa si Xiaying, sasamahan ko siya sa 2 laro. Liu Ge, tinurog ng batang to ang mata ni Zhou Fu. Oho, bata, naglakas loob kang galawin ako? Mga tauhan ni Gui Liuzi. Naghahanap ka ng kamatayan. Yuan Tu Fu Su. Tinulungan ko lang siyang tuparin ang pustahan. Anong problema mo? Ganun ba?
Talo si Zhoufu. Walang kwenta yung bagay na yan. Yuan Dufusu. At tatanggi ka pa sa bayad? Halos napahamak ako dahil dyan. Napahiya sa harap ni Xia Ying. Tama si Liu Ye. Marunong talaga. Isa-isa lang. Kahit pa useless si Chou Fu, tao pa rin niya yun. Kung sirain mo ang mata niya, parang sinasabihan mo akong mapahiya. Liu Ye, ano balak mong gawin? Isang laro lang. Dito tayo magpapasya. Manalo ka, tapos na ang utang. Matalo ka. Kukunin ko buhay mo. Liu Ye, hindi patas yan. Ano gusto mo mangyari? Kung matalo ako, buhay ko sa'yo. Kung ako ang manalo, tatawagin mo akong Fang Ye. Sino ka ba para mag-utos? Maniwala ka ba? Patayin kita ngayon. Ayos. May tapang ka pala, bata. Sige, simulan na natin. Bakit nakatunganga ka, Bagets? Hindi mo ba alam maghagis ng dice? May alam ka rin pala, bata. Ganito. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Papalampasin kita. Ayos ba? Hindi pa lumalabas ang dice. At si Liu Ye, sobra siyang kampante. Sobrang tiwala na mananalo siya. Gagawin kong malinaw ang pagkatalo mo. 3-6. Kahit ikaw pa ang maglabas ng 3-6, kung mas mataas ang dealer, talo ka pa rin. Wala kang pag-asa, bata. Patay ka na. Pasensya na ha. Liu Ye, mas mataas ang puntos ko ng kalahating punto. Ano sabi mo? Fang Ming, ang galing mo. Paano yun posible? Sabi nila, si Liu Ye, naglaro siya ng dayaan. Liu Ye! Yuan Dufusu. May pandar ka, bata. Lalo kitang hinahangaan. Sumama ka sa akin. Ikaw ang mag-set ng kondisyon. Maari rin kitang irekomenda. Oportunidad na makaharap si Du Shen. Isasakay ka nito papunta sa Rurok. Sabi mo, Liu Ye, hindi ba yun ang palaging nananalo? Na walang kalaban sa Du Cheng? Ginoong Xu Li ba yon? Xu Li! Hindi na nakapagtataka na. Ayaw palagi ni Liu Ye pumayag sa akin. Aha, dahil pala sa koneksyon kay Du Shen. Maganda nga ang alok ni Xia Ying. Pero hindi ito may kukumpara kay Du Shen. Bata, masuwete ka ngayon. Si Du Shen mismo ang darating ngayong gabi. Magpasakop ka lang sa akin. Ibibigay ko sa'yo ang pagkakataon na makaharap si Du Shen. Luhod ka na, bata! Makaharap kay Du Shen, kahit ilang buhay mo pa, hindi mo makukuha ang biyayang yan. Hindi ko inakalaing si Xu Li ang traidor na tinalikuran ang master at ang ninuno. Ngunit naging Du Shen din siya. Ang laki ng katawa-tawa nito. Panghahas ka. Nanghahas kang hindi magalang kay Du Shen. Gusto mong mamatay? Dumating na ang Du Shen. Maligayan pagdating, Du Shen! Maligayang pagdating, Du Shen. Maligayang pagdating, Du Shen. Si Suye, kasalanan lahat ni Liu Zi. Hayaan ang nakakainis na langaw. Naguluhin ang iyong saya. Ipapagawa ko agad na alisin siya. Sabi mo, langaw siya. Ako, ano ako? Siyempre, ikaw ang Du Cheng, ang pinakamataas na Du Shen. Matagal na, Shide. Ang apelyido ng Shidi ay Fang. Baka anak siya ni Fang Tianchu? Anak ni Fang Tianchu. Anong dating Du Shen? Hindi yon. Walang iba, kundi isang walang hiya na Lao Qian. 3 taon na ang nakalipas, nagharap sina Fang Tiancho at Lao Chenchen. Nahuli dahil sa paglabag, pero hindi siya umamin. Kahit sino pa kami, hindi namin inakala ganito ang magiging siya. Isang manlilin lang na nadnakaw ng pangalan. Du Shen. Isang araw bilang guro, habang buhay na ama.
Kahit nagkamali ang Shifu ko, hindi sa'yo ang maghusga at manira. Ang tatay ko, sa buhay niya, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay tanggapin ka. Kinuha mong disipulo ang isang walang utang loob. Ang kapal mo! Sa Ducheng, sino ba edi nakakaalam? Si Xu Li ang pinakamatulungin. Gumawa ng Lao Qian, si Fang Tianzhou. Dapat napuksa ang pamilya niya. Kung hindi dahil sa nag-iisang pagsisikap ni Xu Li, nilinis niya ang mga sugalan. At sa pangalan ng Du Shen, nagkamit siya ng pag-asa para sa pamilya Fang. Hindi ka dapat nakatayo dito. Wala nang sabi. Shide, alam kong galit ka sa akin. Pero ang Shifu ay nagkamali. Darating ang araw, naniniwala ako na maunawaan mo ako. Tunay, nang mabait si Xu Li, hindi pa rin humihingi ng tawad si Fang Ming kay Xu Li. Shidi, sa wakas nandito ka. Alam mo ba kung gaano nag-alala si Shishong nitong 3 taon? Gaano siya natakot, alam mo ba? Xu Li, papatayin kita. Papatayin mo ako? Ngayon, nasa posisyon na ako ng Du Shen at ikaw ay isang asong talunan. Anong gagamitin mo para patayin ako? Asa ka lang ba sa bibig mo? Ihatid mo pabalik ang Shidi ko. Gusto bang makipag-usap sa kanya ng maayos? Teka. Suli. Ngayon ay araw ninyo ng muling pagkikita ng Shidi. Isang magandang araw ng muling pagkikita. Hindi ko dapat istorbohin kayo, pero 5 taong ko na siyang hinahanap. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Ang Dushen ay makatarungan at mabait. Siguro tutulungan niya silang magkatuluyan. Ang Shidi niya, ang swerte niya talaga. Dahil sinabi na ni Xia Ying, kung hindi ako sasunod, hindi ba winawasak ko ang magkasintahan? Kung ganun, kaya pakiusap kay Xia Ying, ingatan mo ang Shidi ko. Kita tayo sa Du Shen Dasai. Suye, huwag kang mag-alalang. Sisigurado kong aalagaan ko siya. Hindi ko siya papahamakin. Fang Ming, alis na tayo. Bago tayo umalis, may isang bagay pa. Gui Liuzhi, ikaw ba kulang na lang tawagin mo akong Fang Ye? Fang Ming, huwag kang magpalabis. Tanging si Du Shen lang ang kaya kong tawagin na Ye ng kusang loob. Tanging Du Shen. Hayaan mo akong tawagin kang Fang Ye. Hindi mo ba kayang makipantay kay Su Ye? Makipantay? Hindi magtatagal. Tudurog ko siya. Batang yan. Gusto mong tawagin kang Fang Ye? Tiyakin mong kayanin mo yan. Fang Ye. Xu Ye. Kanina, aksidente akong natalo sa kanya. Kaya tinawag ko siyang Ye. Nakakainis si Fang Ming. Walang problema. Yuan Du Fu Su. Ang aking Shidi, bata pa at padalos-dalos. Pasensya na naabala kita. Hindi mangahas si Gui Liuzhi. Hongji. Hindi susuko si Gui Liuzhi nang ganun lang. Para siguradong ligtas, dala mo na muna si Xiaoqi at umalis kayo. Ikaw, anong gagawin mo? Okay lang, hindi niya ako matatalo. Bukod pa, pinangakuan niya si Xu Li na aalagaan niya ako. Hindi ako mapapahamak. Ibigay mo na sa kanya ang mga chips. Ituring mo na lang utang ko to sa'yo. Ang chips ng Xia family, tanggap sa buong Ducheng. Maglaro ka pa ng walang pera? Hindi pwede. Salamat, babayaran ko to. Mag-ingat kayo sa daan. Sige. Umuwi na tayo. Xia Ying, kahit anong dahilan mo, may utang ako sa'yo. Bakit parang malamig ka naman? Di mo na ba ako maalala? Ikaw ba? Sasabak pa ako sa isang laro. Makukuha ko na ang perang ililigtas sa anak ko. Pag-isipan mo na. Huling tira na ito. Ilalagay ko lahat. Sige, desidido ka na. Bili na. Alisin na. Tita, pwede ba akong magbukas ng baraha para sa inyo? Kung talo, ako na bahala. Kapag nanalo, kinukuha ninyong lahat. Okay ba sa'yo to? Sige na, batang babae. Pasensya na, tita. Hindi ko talaga gusto kunin pera mo. 3 matulis. Tapos na tayo. Wala yun, tita. Ang 235, palaging kumakain sa iyong leopard. Nagnanakaw kayo ng baraha. May ebidensya ka ba? Kung di mo kaya tumaya, di ganyan mag-aaway. Sige nga.
Batang babae, sinadyan sirain laro ko, no? Brad, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Maganda naman to. Mag-enjoy tayo mayon. Hindi pwedeng. Mga walang lambing na baguhan, nahuli na. May mukha pa na kumilos. Tumakas ka na. Hintayin mo, abutin kita. Tita, ang talo nila sinisimulan mula sa panalo. Sabi ko nga, mula pa sa umpisa, pinapayaan ka munang manalo. Para sa huling round, ipipusta nila ang lahat ng pera mo. Tapos, kukunin nila lahat ng panalo mo. Salamat, binata. Hindi na ako muling tumataya. Salamat din, batang babae. Salamat talaga. Aray! Bitawan mo na ako! Ganyan lang ang lakad mo. Hindi kalakasan, kaswal lang. Umuwi ka na, maligo ka at matulog. Hoy, ako si Xia Ying. Sasabihin mo ba ang pangalan mo? Ako si Fang Ming. Hanapin mo lang ako kung gusto mo maghikante. Ah, ikaw pala. Ikaw talaga, marunong kang magtanda ng galit. Ikaw talaga, marunong kang magtanda ng galit. Matagal na kitang hinahanap. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Gusto kong maging manugang ka ng Xiajia. Maging manugang? Anong biro yan? Ang Xiajia ninyo, hindi ba kayo makakaroon ng problema? Sabihin mo. Simula nang may nangyari sa pamilya ninyong Fang, numiko si Shuli sa panig ng Qian family. Ang Qian family ngayon sa Ducheng ang pinakamakapangyarihan. Sila ang iisa ng nanginghibabaw. Sa nakaraang 3 taon, patuloy nilang inaapi kami. Malapit na magsimula ang bagong Tu Shen Dasai. Sana matulungan mo akong talunin ang Qian family. Kaya, yung pagpapautang mo ng chips kanina, ay para tingnan kung gaano ako kagaling. Pero ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw talaga. Sige, pumayag ako. Ngunit ang Du Shen Dasai ay tanging mga miyembro ng bawat pamilya ang pwedeng sumali. Kung sasali ka sa paligsahan, kailangan mong pumasok bilang manugang ng Xiajia. Sige, libre kang maggamit ng magandang asawa at pwede nating labanan si Chen Feng at si Xu Li. San ayon ako? Ayos. Magandang magiging partner tayo. Chen Feng, Xu Li, ang mga bagay na ninakaw ninyo, papaihihin ninyo lahat sa akin. Bakit mo ako dinala sa casino ng Xiajia? Kamakailan lang, may isang player na nanalo ng ilang bilyon sa casino. Umuurong na ang cash flow ng Xiajia. Halos hindi na nito kayanin. Gusto kong kumilos ka. Tumulong ka sa Xiajia. Mister, dadagdagan pa ba ninyo ang card? Araw ko ngayon. Swerte ako. Dagdag. Malaki ang tsansa na bust kung 17 ka pa at mag-hit. Kung maglalaro siya ng Lao Qian, ang pinakamagandang paraan ay palitan ng card. Ipakita mo na lang agad ang card sa akin. Para hindi kayo malugi sa kasino. Sinasabi ninyong nandyan ako para manloko. Lao Qian? 19 puntos. Hindi na kailangan ng dagdag. Gino! Kung hindi niya kinuha yung card kanina, mangyayari yon. Dealer makakakuha ng 18 puntos. Eksaktong papatay sa kanyang 17 puntos. Talaga ba? Yung cards na inangkin niya? Nakita mo rin. Sigurado ka ba? Wala pa akong nakikita. Naalarma ninyo ang kalaban dati. Tingnan mo tong tao. Bubuksan ang baraha kapag tinulungan siya ng dealer. Layunin, para hindi maiwan ng bakas. Ano gagawin natin? Hindi niya nahawakan ang baraha. Ibig mong sabihin, baka may problema sa kasino? Di masabi. Hindi ko naman nakita anumang mali. Ano mayon? Hindi ba, iwan ba natin siyang manalo ng lahat ng pera ng kasino? Huwag mag-alala. Kakausapin ko siya. Galing ka rin sa Xiajia, di ba? Hindi mo kaya? Anong klaseng kasino ito? Nagbibiro lang po ang Ginoo. 21. Ito ang pinakapatas na laro sa buong kasino. Panalo at talo, normal lang.
Pero ganito kaswerte ang Ginoo, hindi ko pa ito nakita dati. Bihira akong makakita nito. Siyempre, lalaro kami ng maigi para sa Ginoo. Sige, marunong ka ngang magsalita. Ako ngayon, sobrang swerte. Ikaw naman, bata, may pera ka? Huwag mamaya. Mayubos ka. Pati brief, mawawala. Di na kailangan mong mag-alala, sir. Ang fiancé ko. Lahat ng gastusin. Ako, si Ying, ang bahala. Kung si Ying ang nagsisiguro, di hindi na ako magpapigil. I-deal mo na. Mukhang masuwerte pa rin ako. Huwag kang mayabang. Tingnan natin kung sino ang tawa sa huli. Hindi pa sigurado. Kung talagang marunong siya sa baraha, bakit niya lagi tinitingnan ang kamay ng dealer? Tak-tak, paraha. Ayos na galaw. Palabas na palabas. Ngunit palihim silang kumikilos. Akala namin, gamit lang pala siya. May master pala. May iba pang tao rito. May master pala. May iba pang tao rito. Mukhang may lihim. Nasa relong ito ang susi. Hoy, bata. Anong pinagsasabi mo? Huwag kang magbago ng usapan. Tingnan ang baraha ngayon. Mas malaki ako kaysa sayo. Kung ayaw mong kumuha ng baraha pa, matatalo ka. Ang ganda ng relong ito. Saan mo binili yan? Walang halaga yan. Kung gusto ninyo, ihahandog ko na bukas. Hindi na kailangang bukas. Nayon na. Nagbibiro lang po kayo, Gino. Kami mga dealer. Kailangan mag-control ng oras ng laro. Kaya nagdadala kami ng relo. Ganyan nga. Pagkatapos ng shift ko, ibibigay ko sa inyo. Okay lang ba? Song, talo yan, talo. Huwag yung siraan ng dealer. Tiningnan ko lang naman ang rilo. Bakit ka naman mainit? Hindi ko lang matiis yung kalakaran mo. Nakikipagsabuatan ka sa dealer kaya may modo ka na maglaro. Kung hindi ako nagkakamali, may detektor ang relong yan. Kayang tuklasin ang mga mukha ng baraha. Tapos sa pamamagitan ng galaw, sinasabi nila sa'yo ang laman. Kaya hindi ko agad makita ang palatandaan. So may taksil sa loob. Tawagin ninyo sila. 6 na taong ka na sa Siadya. Paano ka pinahalagahan ng Siadya? Mabuti naman. At inyo bang sasaktan ako? Nang lalaro ka ng Laotian sa loob ng lugar? Ano kung nangyayari rin sa akin ang paglalako? Kung hindi para sa sarili, parusang napakabigat. Huwag kang gagalaw, taga-Tianjia ako. Ano yun, Siadya? Makakatalo ba sila sa Tianjia? Hindi mo ako magagalaw. Ngayon, tao na ako ng Tianjia. Ikaw? Parang aso kang bagay. Ano kung galawin kita? Inakala mong pwede mong putulin ang litid ng kamay ko? Hintayin mo ako. Hindi ka palalampasin ng Tianjia. Walang patakaran, wala ring kaayusan. Kahit taga-Tianjia ka pa, hindi ka pwedeng mandaya sa casino. Bumalik ka at sabihin sa Tianjia, makikita tayo sa Dushen Dasai. Layo ka! Mga ginuot kinang. Ngayon, ang Siadya namin pasensya sa pagkaabala sa inyong kasiyahan. Taos puso namin itong ikinalulungkot. Ang lahat ng gastos sa loob ng venue ngayon, sasagutin ng Siadya namin. Binatang Gino! Hindi mo ba sinabi na tutulungan mo akong maghanap ng paraan? Kailan ba ako makakasalubong kay Ying? Huwag magmadali, Binatang Gino. Makakabot na lang sa ilang araw, Dushen Dasai na. At inayos ko na rin na padala ko ng tao sa kasino ng Siadya. Putulin ang kanilang daloy ng pera. Kapag ubus na ang pondo ng Siadya, hindi ba sila iiyak at hihingi ng awa sa Young Master papalakasin? Nyo ba silang buhayin? Pagdating ng oras, susunod na lang sila na masunurin iyong si Ying na babae, ihatid namin sa inyo. Oh, may alam ka naman pala. Young Master, may gusto akong sabihin. Sandali lang po, kahit na ano pa man, ako'y Dushen na rin. Mula ngayon, pwede ba akong bigyan ng kaunting dignidad? Huwag mo na akong takutin gaya kanina. Truly, nakalimutan mo ba kung paano ka naging Dushen? Kung hindi dahil sa akin nun, hindi kayo tinakpan ng Tianjia. Ikaw na nagtaksil sa maestro at pamilya at mayabang ka pang tawaging
Du Shen. Ang utang na loob sa Qianjia, hindi ko malilimutan. Xu Li. Shulia, tandaan mo to. Ikaw ay isang aso ng Qianjia. Bakit ka pa maghahangad ng dignidad kung aso ka lang? Tama ang young master. Xu Li, nagkamali ako. Patawarin po ninyo ako, young master. Ganyan dapat. Maging aso ka nga. Kailangan mong handang maging aso. Halaka! Tumahol ka ng 2 beses para sa batang Ginoo. Arf! 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 Sinabi ko, 2 beses kang tumahol. Bakit ka tumahol ng ganon karami? Sige. Bilisan. Ayusin na. Sino ka ba? Ginoong Fangming, inimbitahan po kayo ng aming may-ari. Ginoong Fangming, sandali muna, magpahinga po kayo. Si Shibaye darating kaagad. Pasensya sa paghihintay, Ginoong Fangming, paumanhin sa biglaang pag-imbita. Pasensya kung kami nakasagasa, ito ang munting alay ko. Pakitanggap naman. Maglaro tayo, Ginoong Fangming. Kung ikaw ang manalo, sabihin ko sa'yo ang lahat ng alam ko. Interesante. Gusto kong makita ang gagawin mo. Gupitin mo ang baraha. Sandali, hindi ko pa sinabi ang patakaran. Palitan natin ang paraan. Huhulaan ang taas o baba ng baraha nang hindi tumitingin. Tama, panalo ka. Mali, talo ka. Ginong Fangming, kahit ang detector, kitang-kita. Malinaw na nabasa niya ang baraha. Madali lang yon para sa kanya. Habang naghahalo siya kanina, tinutukan ko siya buong oras. Alam ko lahat ng ayos ng mga baraha. Ang ipinamahagi niya sa akin, Leopard 10. Samantalang ang hawak niya K96, magkakahiwalay na baraha. Kung titingnan mo, panalo ako sa mukha. Pero nung naghahalo siya, nagtago siya ng 2 case sa kamay. Para sa akin, halos patay na yon. Wala na akong pag-asa. Kapag sinabi kong malaki ang baraha ko, tiyak papalitan niya ang hawak niya. Papapalitan niya ng Leopard K. Pero kung sasabihin kong malaki ang baraha niya, hindi naman siya mapapalit. Paano ko lalabas sa sitwasyong to? Pakiusap. Pahintulutan mo muna akong manigarilyo. Kailangan kong mag-isip. Sa barahan to, panalo ako. Fangming, talaga namang kakaiba ka. Gustong-gusto kitang maging kaibigan. Okay lang yung maging makaibigan. Pero yung paraan mo, hindi ko talaga trip. Sino ka naman? Mukhang hindi pa rin nakikilala ni Fangming ako. Ako si Xiao Shiliu. Huwag kang matakot, maliit. Malakas ang tatay ko. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko, Xiao Shiliu. Ikaw pala. Ikaw pala. Bakit tinatawag ka na Shibaye? Nung magkita ang 2 pamilya, hindi nagtagal, umalis ako ng bansa. Bumalik lang ako 3 taon na ang nakalipas para mag-imbestiga. Nagtago ako sa Qianjia, nagkunwaring dealer. Hanggang sa isang laro, nakita ko sina Fang Shu at Tita Chen. Pero malakas ang puwersa ng Qianjia. Hindi ko sila naisalba. Kailangan ko munang pinapunta si Hongjae para kunin ka. Tinago ka niya. Kaya pala tauhan ni Hongjae ang nagdala sa akin. Mabuhay ako dahil kina Fang Shu. Taon-taon, kung hindi dahil sa pag-aalaga niya sa akin, wala na ako ngayon. Kaya, gusto ko ring makigante para kay Fang Shu. Sino ba ang layunin mo? Xu Li ba o ang Qianjia? Xu Li man o Qianjia? Kahit sumama si Xu Li sa Qianjia, hindi naman siya tapat nitong mga taon. Palihim siyang kumikilos. Pinipilit niyang ibagsak ang Qianjia. Kaya siya ang lumapit at nakipagsabuatan sa akin. Ngunit hindi niya alam na may koneksyon ako sa Fang Jia. Maaring ito na ang tsansa natin. Pinapaniwalaan kita. Yung nangyari sa kasino ng Xiajia, mabilis na maabot yan sa Qian family. Alam mo naman, kamakailan lang, kakakita ko lang kay Xu Li. Kung balak ni Xu Li na sumalakay sa Qian family, tiyak nakakontakin ka niya.
Tingnan mo ang buong Ducheng. Tanging kami lang ang nanunupil sa iba. Walang may maglakas loob na manlaban sa Qian family. Ako'y kumikilos ayon sa utos ng Duchen. Nagkubling pumasok sa Xia kami. Plano namin putulin ang daloy ng pera nila. Dapat ay papasa na ang plano namin pero hindi inaasahan. Biglang may lumitaw na isang lalaki na nagsasabi siyang fiancé ni Xia Ying. Hindi lang niya ako nahuli sa akto. Pati ang mga litid sa kamay ko, pinutol niya. Ano? Kailan naging ganito si Xia Ying? May bagong fiancé na siya. Tiyak ka ba na hindi ka nagkakamali? Totoo yan, sigurado. Si Xia Ying mismo ang lumabas at nagpatunay. Pinatunayan niya, nakakampi niya ang lalaki. Sino ba sa buong Ducheng ang hindi nakakaalam na si Xia Ying ang taong gusto kong kunin? At may matatapang na aagaw sa babaeng gusto ko. Papatayan ko siya. Magginahon ka muna. Pagbalik niya, ayos nating tanungin siya. Xiao Ying. Yan ba siya, yung sinasabi mong fiancé niya from the casino? Hindi mo ba alam na ito'y kalokohan? Galito kalaking bagay, hindi man lang nyo kami kinausap. Oo na. Kinausap namin kayo. Ipagbibili ba namin kayo sa Qian family? Tingnan mo tong bata. Biyaya na ang maging pinalad ng anak ng Qian family. Nilalambing ka pa niya. Kung mag-iisang tugo kayo ng Qian family, lalong anat ang Xia natin. Hindi ba? Kung may nobyo ka na, paano mo naman ipapaliwanag sa Qian family? Alam ko, pero anong silbi? Hindi talaga ako magpapakasal sa Qian family. Ang Duchen Desai ay ipapadala ng Xia ni Fang Ming. Anong karapatan niya na kumatawan sa Xia? Mapapantayan ba niya si Shulai, ang Dushen? Kung gagawin niyo ito, sisirain niyo ang pangalan ng Xia. Sa buong Ducheng, sa tingin ko wala nung mas nararapat. Ako ang may higit na karapatan. Kalokohan. Sino ka para magsalita rito? Bawiin niyo siya rito. Itaboy ninyo palabas. Titingnan ko kung sinong maglakas loob. Lahat, umalis kayo. Sanyo, tatlong tiyuhin. Huwag kalimutan, ako ang Jiaju ng Xia. Sige na. Hindi mo akalaing para sa isang dayuhan, gamitin ang pagkakakilanlan mo bilang Jiazu upang apihin ako. Ang dayuhan. Hindi naman palaging iisipin kung paano nila ako ipagbibili sa Qianjia. Ay naku, tingnan mo nga. Sige na, tama na. Lalo namang hindi nakatanggap-tanggap ang sinasabi mo. Tayo naman, iisang pamilya tayo. Hindi natin pwedeng dahil lang sa isang dayuhan sirain ang pagkakaisa natin. Xia Ying ikalawang tiyo. Alam kong hindi mo gusto si Qian Shao. Pero hindi ka dapat padalos-dalos dahil lang sa galit. 3 araw mula na yon. Ang laban kontra sa Qianjia. Napakahalaga niyan. Hindi ka pwedeng basta maghanap ng sinong tao at ipapadala siya para ipaglaban ng Xia. Totoong lalaki. Ang Duchen Desai, hindi yan basta-bastang paligsahan. Kung gaya mo lang isang taong walang maipagyabang, dyan lang makakasali. Alam ko na iniisip mo. Magkano siya binayaran para gumanap sa palabas na yan? Bibigyan kita ng 10 beses pa. Ang kondisyon? Lumayas ka sa Xia. Magandang alok. Salamat. Ako at si Xia Ying, pareho kami. Tunay ang aming pagkakaugnay. Lalo na, maliit lang naman ang Qianjia para sa amin. Wala talaga akong pake sa'yo. Ang mayabang na to. Hindi ka ba natatakot na biglang magsisi ang bibig mo? Haharapin mo ba ako sa isang pustahan? Kapag natalo ka, lumayas ka agad. Bakit hindi? May loob ka. 4 na tao. Magzadya tayo. 100,000 kada tao ang puhunan. Walang limit. Batang to. Kaya mo ba to? Lahat ng gastos ni Fang Ming, isa sa alang-alang mo sa akin. Gagamitin mo ang pera ng Xia para ipanggarantiya ang batang ito. Sobrang takaw na yan. Para nagtatraidor ka sa sariling pamilya. Ikaw. Kung mapatalo ako, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Nauna ko nang inireserba ang buhay mo. Xia Ying, ikaw ang dealer. Ang kakayahan mo, tinuruan kita. Kung maglakas loob ka, at ipapakanulo mo siya sa baraha, huwag mong sisihin kung hindi magpaawa si Sanshu. Hindi na kailangan na balahin pa si Sanshu. Mas mabuti na alagaan ninyo ang sarili ninyong baraha. $100,000. Sasabayan ako ng 100,000. Sige, sasama na rin ako. 1,000,000. Lao San, sa simula pa lang,
Napakalaki na ng taya mo. Paano kami susunod kung ganyan? Malakas ang baraha, kaya malaki ang taya. Kung natatakot ka, hindi ka na sumunod. Meron akong 7. Oy, bata! Maari ka pang tumakas ngayon. Bibigyan kita ng isang buhay. Sasabayan ako ng 1,000,000. Malaki ba ang iyong trip? Nang luloko ka! Lahat nakatingin dito. Si Shaying ang nag-deal. Mahirap pang tandaan ang mga baraha. Imposible. Sino ba sa ganitong ikli ng oras ang makakayang tandaan lahat ng baraha? Ilang baraha ang natandaan mo? Natandaan ko, 51 na baraha. Bakit kulang ng isa? Hindi ako nagkamali. Sinasadya mo yan. Ang barahang ito, 51 ang talagang laman. Magaling. Urshu. Kung hindi ako nagkamali, ang hawak mong baraha ay 2 ng puso, 2 ng clubs, at A ng spade. Ano? Shaying, ang hawak mong baraha ay spade J, spade 10, at spade K. Masyadong maliit. Itapon mo na. Susunod na usapan ko na to at ng third uncle ko. Hindi pwede yun! Triplet K lang naman. Hindi masama kung gusto mo magbigay ng pera sa akin. Hindi ako magrereklamo. Aalagaan ko ang 500,000. Ayos, may alam ka pala. Paslit. 100,000 lang yan. Kaya kung matalo yan. Hindi ko inasahan, ang tapang pala ni third uncle. Pero bakit nung una, nila binigyan ka ng pressure ang Kian family? Kaya nagmamadali ka naman na isuko si Shaying. Ikaw... Ewan ko. Niloloko mo ako? Jaja, hindi ba yan puro pandaraya lang? May pinag-aralan ka, Fang Ming? Fang Ming. Baka kasapi ka ba ng pamilya Fang? Di ko inakala may nakaalala pa sa pamilya Fang. Tama ako nga, anak ni Fang Tiancho. Ganun ba? Tunay na anak ni Fang Tianchu. Hindi lang galing sa lao, kian kundi man, matapang ka at maingat pa. Kung kaya mong ipakita ang galing mo para sa Shaya family, bananaon kita sa laban kontra sa Qian family. Anong takot diyan? Shaying, maaaring sabihing ibinigay mo sa amin malaking utang na loob ang Xia family. Ikalawa Wang Tio, sobra ang papuri. Sa anumang kaso, ako rin ang Jiazu ng Xia family. Hindi ko hahayaang mapunta ang Xia family sa ibang kamay. Ngunit huwag ninyong kalimutan, noong araw, si Fang Tiancho ay namatay sa kamay ng Qian family. Kung hindi dahil kay Shuli, matagal na siyang patay. Isa lang siyang talunan. Tinuturing pa ninyo siyang parang kayamanan. Naangahas kang kumilos laban sa akin. Sabihin mo pa ng isang salita, hindi lang yon, mas malala pa. Sige, tingnan natin. Ano pa kaya ang gagawin mo? Ikatlong Tio, masyado kang madaldal. Bilang Jiazu ng Xia family, iniutos ko sa'yo humingi ka ng tawad kay Fang Ming. Huwag mong gamitin ang pagiging Jiazu para takutin ako. Nakasama mo ang Qian family. Tingnan natin, paano ka pa magiging Jiazu? Lausan. Sobra ka na. Shaying, ganun talaga ang ugali ng ikatlong Tiom. Huwag kang magalit sa kanya. Fang Ming! Nasa inyo ang Xia. Asikasuhin mo na. Susurin ko ang third uncle mo. May problema! Sino ang fiancé ni Shaying? Lumabas ka ngayon din. Qian Zicheng. Kahit ng Qianjia, sa Ducheng, kayo ang numero 1 pamilya. Pero hindi kayo pwedeng magulo sa kasino ng Xiajia. Huwag kayong magulo dito. Shaying, sino sa buong Ducheng ang hindi nakakaalam? Ikaw ang babaeng gusto ni Qian Zicheng. Fiancé? Ano nangyayari? Gusto ninyong ikahiya ang Qianjia? Sobrang pakialam ng Qianjia ninyo. Bukod pa rito, ang pang-akit sa mga dealer sa kasino. Hindi pa tayo tapos. Marunong ang dealer ng Xiajia. Shaying,
Mas mabuti kung magpapatalino ka. Huwag kang walang hiya. Ikaw pala ang fiancé ni Xia Ying. Akala mo ba karapat-dapat kang agawin ang babae mula sa akin? Bakit hindi ka pa umalis? Gusto mo ng pera? Sige, ibibigay namin sa'yo ang 10 milyon. Sapat yan para bilhin ang ilang buhay mo. Sa perang yan lang, ibalik mo at magpagamot ka. May kilala akong ilang magagaling. Veterinaryo ng mga aso. Sakto, irekomenda ko sa'yo. Ginawa mo akong tampo? Patayin mo siya. Xian Zicheng. Ito ang teritoryo ng Xia family. Mas mabuti pang maghinay ka. Sig! Dito, sugalan ang mga patakaran. Kung manalo ako, ikaw ay akin. Kung matalo ka, huwag kang susunod kay Xia Ying na parang aso. Anong biro yan? Hindi ako matatalo. Sige, umpisa na. Diretso na Jadja. Isang kamay lang, tapos na. Walang palakasan-palakasan. Gets? Pwede. Sige. Alam ko may alam ka. Bata, hindi rin ako bobo. Kung susubukan mong mag-trick, mag-laotian ka. Puputulin ko ang kamay mo. Kung ikaw naman ang naglaot yan. Mukha ba akong hindi kayang matalo? Ako ang panganay ng Qian family. Bakit naman ako maglaotian? Kung ganun, maliban sa paghahalo at pamimigay ng baraha, walang sinumang hahawak sa baraha. Hanggang pagbukas ng baraha, Interesante. Dito, mamamahagi ka. Nakakabata. Atas ka bang magtaya? Sige nga. Sige nga, anong gusto mo idagdag? Yung sinabi mo kanina, inis ako. Kung matatalo ka, aalisin ko ang dila mo. Ayoko rin sa bibig mong gumagante. Buksan na ang baraha. Maliit naman ang mga baraha. Ano na ngayon? Ipakita mo rin baraha ko. Ibukas lahat. Talo ka. Isayos ko ang dila mo. Sandali. Ano yan? Magmamaliin ka na? Paano kung may naglaot yan? Latsyan. Siyempre, puputulin ang kamay. Huwag mo akong lokohin. Huwag magpalito. Nandaraya ka. Sasabihin mo na, nandarayang ako. Anong ebidensya meron ka? Taga Tianjia ka din, ika nga. Mula nung pumasok ako, napansin ko si Chen Zicheng, lagi kanyang binabantayan. At nung pumipili siya ng kasama, pinili ka nga niya. At habang naghahalo ka ng baraha, ilagay mo ang pinakamalaking baraha ni Chen Zicheng. Ilagay mo dyan. Pinapakat mo akong mag-cut ng baraha muna. Para mapilitan siyang mag-cut pabalik. Tama ba ako? Ako ang panganay ng Qian family. Susubukan mo bang galawin ako? Kung manloloko, Lao Chen, putulin ang kamay. At pati ang dila mong mawawala dahil sa pagkatalo. Iwan ninyo sa akin yan lahat. Tapos ka na. Hindi ka papayagang makaligtas ng Qian family. Qian Zicheng. Dahil sa pangalan ng Qian family. Papalampasin kita ngayon. Sana, pagkatapos nito, huwag mo na akong guluhin. Huwag kayong magpalipas. Maghintay kayo. Bakit mo siya pinakawalan? Malakas ang puwersa ang Qian family. Si Qian Zicheng ang nag-iisang tagapagmana nila kung gagalawin natin siya. Maghihiganti sila hanggang dulo. Huwag kang mag-alala. Qian family, hindi ko pa sila pinapansin. Kahit ang Xia family ay hindi makakahadlang. Sa paghihiganti ng Qian family, ikaw, hindi mo pa ba sila binibigyan ng importansya? Alam ko ang ginagawa ko. Wala kang pakialam dyan. Mas mabuti, pag-isipan mo, paano tayo mananalo sa Du Shen Dasai? Bago pa man. 800 milyong yuan na kinuha ng Tianjia. Ngayon, ang Du Shen Dasai ay papalapit na 300 milyong pa ang kulang. Kung sakali, bago magsimula ang Du Shen Dasai,
Hindi namin makuha ang perang yon. Kailangan na kaming magpasakop sa Qianjia. Sila ng Qianjia ay pwede pumasok sa aming kasino. Kunin ang pera namin. At pwede rin namin kunin ang kanila. Pero kakagatin mo lang ang tenga ni Qian Zicheng. Tiyak na ang mga tao nila maisip din iyon. Ngayon, huwag kang mag-alala. May paraan ako. Katay, siguradong babayaran mo ang pagkakamali sa kanila. Oo naman. Hindi ako akalaing apiin kayo ng pamilya siya ng ganito. Pag natapos ang Du Shen Dasai, ibibigay ko sa iyo ang Xia Jia para ayusin. Ito ba yung sinasabi mong paraan? Magaling pa rin ang disguising ko, di ba? Walang nakakakilala sa akin. Walang pera. Anong papatalunan mo? Wag naman. Wag, babayaran ko. Babayaran ko talaga. Lumayo ka. Wag, babayaran ko talaga. Huwag, babayaran ko talaga. Ang kasino ng Qianjia, sobra namang madilim. Kung papangibabawin ng Qianjia ang buong Ducheng. Baka ang Ducheng sa hinaharap. Lahat ng kasino magiging kasangkapan ng Qianjia para kumita. Huwag mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang Qianjia. Hoy, akala nyo ba anong lugar to? Hindi pwedeng pumasok ang kahit sino. Labas. Labas na mabilis, lumayas. Dito rin kami para maglaro. Ay nako, tingnan mo naman ako eh. Akala niya, maliit lang kami. Haha, Tulay. Pumasok ka na. Oo. Sir. Ang laki naman ng score mo. 20 points. 21 lang ang mas malaki sa'yo. Kung mas malaki, sasabog na. Talaga? Sige, lahat ko ilalagay. Kapag bumugok ang dealer, pampalubog lahat. Panalo sa isang hagod, 50 milyon. Sa ang swerte niyo ngayon. Panalo kayo. Panalo kayo. Ayoko na. Ayoko na. Asawa, umuwi na tayo. Uwi na tayo. Kakapanalo lang ng 50 milyon. Bakit uuwi na tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo papayagang umalis. Sir, wag muna kayong aalis. Bakit? Tao, malaking ginoo. Dito sa unang palapag, puro kalokohan lang. Sa ikalawang palapag, saka lang nag-iinit. Sa araw na ito ang swerte ninyo. Kapag umakyat lang kayo sa ikalawang palapag, ang 50 milyong yan, madali lang pong madadable. Madami pa. May ganyang magandang pagkakataon pa. Tara na. Ako, ang matandang ito ngayon, dadalhin ko lahat. Mga ginoo at ginang, pumasok na po kayo. Bakit nandito si Qian Zicheng? Paano kung makilala niya tayo? Huwag kayong mag-alala. May magandang disguises ako. Hindi niya tayo makikilala, sigurado. Bakit may dinadala kang matanda? May pamilya pa, dala-dala pa ninyo. Gusto mo lang manood ng saya? Liu Ye. Malakas ang swerte ng malaking ginoo ngayon. Unang beses sumubok. Doon lang sa ibaba sa isang ikot, nanalo siya ng 50 milyon. Kailan pa naging 50 milyon? Magagawa pa niyang makasali sa laro ko. Kulangan siya sa pera. Pero nandito na ang malaking ginoo. Kayo na lang po ang magpaano. Pahintulutan niyo siyang maglaro ng 2 kamay. Pahintulot na lang po. Nandito si Chan Xiao para tumanggap ng bisita. Kulang lang na 50 milyon. Hindi ba nito binabati ko siya? Sige na nga. Ngayon, nandito si Shi Baye. Hindi na kita papagalitan. Sige, tawagin mo yung nagpapalakas ng laro. Sabihin mong magdagdag pa siya ng 50 milyon. Hindi ba may 50 million na ako? Bakit kailangan pang humiram ng pera? Lolo, kulang ang pera. Shi Baye. Sila yung mga pinakamakapangyarihan dito sa Ducheng. Kung wala silang bilyon-bilyong halaga, di ka makakaupo sa kanila sa mesa. Bihira silang pumayag. Ngayon lang, nagbigay ka ng pagkakataon. Madali mo lang yang mapapadoble. Kailangan pa natin humiram ng gaano kalaki? 50 million? Hindi naman sobra yan. Pag nakatalikod ka, wala na uli ganitong chance. Tao sa mesa. Kung kaya mong laruin, laruin mo. Kung hindi, umano'y umalis ka na. Sino nagsabing takot ako? Tawagin mo nga yung nagpapalakas ng laro. Idaan mo sa akin. Sino may-ari nito? Kailangan ng pera ba? Bulag ka ba? Parang sinasabi mo ba na si Qian kulang sa pera? Hay, tingnan mo. Kasalanan ng maliit na ito. Di niya nakilalang isang hari pag nakita. Mag-sorry ako sa 2 ye. 50 milyon.
Kuya, unahin natin ang patakaran. Batas, siyam lumabas, 13 babalik. 7 araw kada yukto. Kapag lampas, doble. Andayan pala. Hindi daya kuya. Nasa mesa na. Kumpleto na. Panalo ka lang, meron ka na. Ganyan. Ang Qianjia ay mabait naman. Hindi tulad ng iba. Talagang ganyan. Tubo, tuloy-tuloy ang pag-ikot. O sige, dalhin mo. Pag nanalo, ibabalik namin sa inyo. Sige. Sana kayong yumaman. Ikaw, siya'y batiin mo. Si Qian Xiao at si Shibaye, paano na? Ay, ang dila ko. Sana kayong lahat yumaman. Umalis na kayo. Halika, halika. Simulan na. Ikaw ba ang magsasalita? Qian Xiao, sabihin mo, paano laruin? Tita to, mukha siyang pamilyar. Hoy binata, napagkamalan mo yata. Matanda na ako eh. Okay. Tigilan na natin. Tara, simulan na. Matanda na ako pero may utang pa rin ako. Sige, dahil marami tayo. Maglaro tayo ng Jia. Gui Liu Zhi. Ikaw ang mag-deal. Sige. Ang taong ito, hindi mapagkakatiwalaan. Pinakamaliit ang mga ipinapamahagi niyang baraha. Kung ganito lang, hindi magtatagal. Lalaho ang pera natin sa kanya. Kapag gustong bumagsak ng isang tao ang langit, pinapalala muna nito ang pride niya. Kung hindi natin siya bibigyan ng konting tamis, paano natin mahuhuli ang malaking istang yan? 500,000. Chaya. Hindi ba kayo tumitingin ng baraha? 500,000 lang yan. Nandito tayo para maglaro. Ang saya, ang importante. Ako ay... Shibaye. Doble na to. Bagong laro pa lang ito. Ayaw kong masira ang saya ng lahat. Matanda ikaw. Ako, hindi na rin ako tumitingin. Matanda ako pero swerte ako ngayon. Panalo ako ng malaki. Wag na kayo magpahuli. Buksan na ang baraha. Pasensya na sa inyo. Ako, ang dealer, panalo. Gui Liu Zhi, di ka ba nagsabi na unahin si Shibaye? Ay, Shibaye. Nakakahiya naman. Shibaye. Walang problema. 10 milyon lang yan. Bigla na wala ang 5 milyon na yan. Ang bilis naman. Naku, Lolo. Huwag kang mag-alala. Kita mo? Mananalo ako ng 20 milyon sa isang kamay. Sandali. Maibabalik mo pa ang malaking panalo. Di ba babalik rin? Sige, ulit. Ibinigay mo ba sa akin ang Leopard 8? Kung gusto mong hulihin ang isda ko, huwag mong sisihin kung hindi ako mapapalampas. Kahit nanalo ako sa huling round, hindi ako iiyak ang pera. Taya ako ng 5 milyon. Susunod ako ng 20 milyon. Lolo, ikaw? Sumama ka. Dapat sumama. Mukhang may malakas kang kamay. Fold ako. Ako rin, fold. Susunod pa ako ng 20 milyon. Ipakita na. Lolo, di ba sinabi ko? Sa wakas, dumating ang malaking kamay. Panalo na. Ulit! Tingnan natin hanggang kailan ka masaya. Agad kitang pipilitin na ibalik mo yan. May nakuha akong straight. I-deal ninyo sa akin at kay Qian Zicheng ang lahat ng triplet. I-deal kay Shibaye ang 2, 3, 5. Binibigyan ba siya ng paumanhin? Huwag ka nang sumunod. Ito ang bitag niya. Wala kang dapat ikabahala. Lahat kontrolado. Titingnan ko muna ang baraha. 10 milyon. Hindi ka panipaniwala na malas ko naman. Sisisihin ako. Maglalagay ako ng 10 milyon. Ako rin, hindi ako naniniwala. Hindi naman ganoon kapalad ako. Susunod ako. Sige. Lolo, nasa tuktok ang swerte ko ngayon. Sumusunod ako. Matanda. 20 milyon. Tingnan natin ang baraha mo. 20 milyon. Tingnan natin ang baraha mo. Sige. Qian Xiao. Susunod na, nasa iyo. Maglalagay ako ng 20 milyon na nakapaligid. Qian Xiao, hindi ka man tumitingin ng baraha at... Gusto kong makita. Kumusta ang swerte ko? Damdamin ni Qian Xiao, maluwag. Susunod ako. Lolo. At ikaw,
Sumunod ka na, siguradong sasama ako. Kung hindi ako susunod, ayoko na magkalat ng 20 milyon ko. Sige, ayon. Buksan ang mga baraha. Two, three, five. Tatlong magkakapareha. Shibaye, grabe. Ang dating niya talaga kakaiba. Natalo na siya ng maraming laro. Bumalik na naman ang swerte niya. Matanda, tara na. Ngayong talo, 60 milyong nawala. Anong gagawin natin na yon? Uy, huwag magpanik. Normal lang ang talo at panalo. Tingnan mo. Ang lolo kanina, nanalo pa nga. Hindi ako aalis. Isa pa. Ayan, tama yan. Si Shibaye kanina, nagbet ng tahimik. Malaki ang kinita niya. Kung ako naman, ako rin. Magtatangka akong magbet ng tahimik. Sige, matanda. Sa round na ito, hindi ko natitingnan. Sige, tuloy. Panahon na. Sa round na to, wawasakin kita. Matanda. Sa round na to, sasabay ako sa pagtaya mo. Tatayaan ko ng 10 milyong. Sige. Ako, magtataya ng tahimik. I-deal mo sa akin ang 357 na hiwalay. Hindi na ako makapaghintay. Uubusin mo ba ako? Pumusta ako ng 20 milyon. Sama. Sali na. Matanda. Sasali rin ako ng 20 milyon. Hayaan kitang manalo ng konti sa round na to. Pag naipusta mo na lahat ng pera, ibubunyag kita. Sama. 40 milyon. Sama. Tingnan ko muna ang baraha. Hoy, anong tinitingnan mo? Kasama na kasi ako sa'yo sa pusta. Sige, sige. Tara, magharap tayo. Gusto kong makita anong baraha meron ka. Shibaye. Pusta lang ako ng ilang kamay, kasama yung matanda. Anong sinasabak mo? Kitang-kita mong nag-e-enjoy ka. Buksan ang baraha. Si. Ayos lang. Binigyan ko siya ng mga sabog na baraha. Kahit na naputol dahil may sumagi, hindi naman malaking problema. Sa huli, maliit lang ang panalo namin. Bakit ka naman napalayo ng ganon? Ading, tutulungan kitang bumawi. Pupusta ako ng 80 milyon. Matanda, baliw ka ba? Kung matalo tayo, anong gagawin natin? Walang problema. Tutulungan kong ipagiganti ang ading ko. Ang bait mo naman. Tatanggapin kitang kuya ko na. Ako naman, ayokong hamakin ako ng iba. Tinuturo ba ako ni Qian Zicheng? Pasensya na, Shibaye. Medyo mas matanda lang. Kuya, ipakita mo nga anong baraha ang hawak mo. Hindi ako makatingin. Mahabang buhay, maliit na kapatid. Tingnan mo nga para sa akin. Hindi naman yon. Malakas na kamay lang yon. Pwede ba to? Hindi pwede. Bro, anong baraha ko ba talaga? Bakit napakatahimik mo? Magsalita ka. Paano nangyari to? Tunsotan patambida. 235. Handa na para sa Big Cat. Sabi ko sa'yo, ang lolo ko ngayong gabi, panalo siya sa lahat. Ang swerte ng matanda. Humahanga ako, Shibaye. Chen Fong. Umalis na muna ako. Punso ito yung hiniram ko kanina sa kasino. Tubusin mo naman para sa akin. Salamat, Punso. Tumayo na tayo, matanda. Hindi pwede to! Paanong na-deal ang mga baraha mo? Hindi ako... Klarong sinabog ko naman. Bakit naging 235? Nanlolohe siya. Lao Qian. Qian Xiao, nagmamaliit ng baraha. Kalat. Ang ibig mong sabihin, Pinalitan niya ang mga baraha sa ilalim ng aking ilong, hindi ba? Akala mo bulag ako. Kahit ang mga baraha, ikaw pa ang nag-set up. Qian Xiao, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Na yon, ipapabalik ko sa iyo ang pera. Ipapa-recover ko. Lumayas ka. Fang Ming, kailan mo pinalitan ng baraha? Bakit hindi ko napansin? nang nag-hit sina Gui Liuji at Shibaye nung nagpalitan sila ng kamay. Tayo na, subukan natin. Gusto kong makita anong hawak mo. Nagpapalipas lang ako ng ilang kamay, kasama ang matanda. Anong sinasabi mong subukan? Mukha kang natuwa eh. Ilabas na ang baraha. Sige.
Kaya pala nung mga oras na yon. Ang tunay na mga ngaso, madalas lumalabas na parang biktima. Inakala ni Gui Liuchi na nahuli niya ako sa bitag. Ngunit hindi niya alam na lahat ay kontrolado ko. Tara na. Sakay ka. Baka nandun si Liu Ye sa sasakyan nila? Tanga ka naman. Iyon ay sasakyan ni Shibaye. Pakiramdam ko, hindi sila nakalayo. Gugugulin ko ang matandang yon. Habulin ninyo siya. Kinuryente ng Qianjia ang cash flow ng Xiajia. Malapit na ang Dushen Dasai. Kung isa lang ang Qianjia na nanghingi babao, magkakaproblema tayo. Hanapin mo si Fang Ming. Ayusin mo kung paano mabawi ang pera. Si Sully talaga, hindi matino ang ugali. Sige, palusutin natin ang plano nila. Ikaw ang bahala mag-ayos. Tawagin mo si Qian Zicheng. Patagalan ninyo ng isang laro. So ikaw pala ang nagserap ng lahat ng ito. Bilang isang Lao Qian. Mahalaga ang panalo o talo sa mesa. Pero kailangan din nating tumingin, labas sa mismong mesa. Minsan, matalo ka para mas malaki ang pwede mong mapanalunan. Ama, may mag-asawang matanda. Nagnakaw sila ng 5 bilyon sa kasino natin. Nadakip ba sila? Masyado silang mabilis tumakas. Wala kaming nakita. Wala nga silang aninaw. Hindi magawa ang tama, pero sobra sa gulo, tulad ng basura. Opo. Paano nakapasok ang ganitong klaseng tao sa kasino? May iba pa ba? Nandun din ang Song Jia, si Song Xiaoshi. Pero malaki rin ang pagkatalo niya. Pagkatapos manalo ang matandang lalaki, umalis din siya. Dalawang tanga. Nahuli tayo sa bitag nila. Paano posible to? Hindi ba sumuko na ang Song Jia? Di ba tinalikuran na nila tayo? Hindi pwedeng magkamali sa Du Shendasai. Ang Song Xiaoshi, hindi naman siya dapat katakutan. Ang importante ngayon, kunin muna natin ang Xiajia. Hoy! Xia Lao-san! Ikaw, makasalanan! May mukha ka pang bumalik. Malapit na magsimula ang Dushen Dasai. Ang aming Xiajia, hindi man lang makakuha ng 300 milyong puhunan. Wala kaming maibigay na ganun kalaki. Ang galing mo namang maging Jiazu. Lao-san, huwag kang mag-alala, hindi ba? Nag-iisip naman ako ng paraan. Anong alo ikaw? Isang 300 milyon na butas to. Ikaw, magkano ang kaya mong ilabas? Swerte natin. Matagal na akong maganda ang trato kay Qian Xiao. Handa siyang magbigay ng 300 milyong puhunan para sa atin. Kung hindi, wala kaming paraan para sumali sa Dushen Dasai. Ang third uncle natin ang galing. Baka ikaw na lang ang maging Jiaju. Ang posisyon ng Jiazu, syempre, para sa may karapatang magmana. Ikaw na sumira sa loob. Karapat dapat ka ba? Paano ka nangahas manira ng tao? Ano kung sinisigawan kita? Nakikipagsabwatan ka sa dealer ng Qianjia? Yung ba? Tao niya yun? Para sa pwesto ng Jiazu. Talaga namang pinaghirapan mo to. Ginamit mo ang kamay ng Qianjia para mapasali ang Xiajia. Ang pondo para sa Dushen Dasai. Lahat pinundar mo sa sarili mong bulsa. Tapos pilitin mo akong umatras sa pwesto. Na naisip mo ba na ganito ay magiging dahilan na ang Xiajia ay maging alipin ng Qianjia? Ano? Nakaya mong gawin ang ganyang bagay si Lao-san. Nagawa mo pa rin. At ano naman kung ganoon? Ngayon, harapin ang sitwasyon ng Xiajia. 2 lang ang daan. O hayanin niyo akong maging Jiazu. O ang Xiajia namin ay aalis sa top 3 ng Ducheng. Malakas na ang puwersa ng Qianjia. At may kasama pa si Xu Li, ang Du Shen. Kung ganun, ang Xiajia ay magiging kapalit ng Qianjia. Hindi yan maiiwasan. Panahon lang ang kailangan. Akala niyo ba na kaya ninyong lumaban sa Qianjia? Ano ba ang Qianjia at si Xu Li para sa inyo? Darating ang araw, itanong ko sa kanila ang lupa't langit. Arogante. Batang gago. Alam kong may kasanayan ka. Pero kung wala ang perang ibinibigay ko, di ka makakapasok ng pinto ng Dushen Dasai.
Hindi ka papayag na makapasok. Sino nagsabing wala akong pera? Dumating na ba ang pondo? Dumating na. Xia Ying. Totoo ba yan? Toto, Tito, lahat yan kay Fang Ming. Sige. Pinagpala ang Xia Jia namin. Imposible. Paano nyo nagawa sa ganitong maigsi na panahon? Makapagsama ng ganitong dami ng pera? Halika, tingnan mo mismo. Now sana, sobrang nabigo ako sa'yo. Talagang may 300 milyong. Sige. Xia Ying, ang galing mo. Tinatanggap ko na. Sandali. Ano pang balak mo? Nilaman mo ang 300 milyong ng Shadya at hihingi ka lang at aalis? Anong magagawa nyo? Anong magagawa nyo sa akin? Yung pera, ibinigay sa akin ni Tian. Hindi ba gusto mong maging Chiazu? Umalang ka bang makipagpusta sa akin? Kung mananalo ka, aalis kami ni Xia Ying. Shadya ay sayo. Kung matatalo ka, ibalik mo sa akin ang 300 milyong iyon. Akala mo ba tanga ako? Sinong hindi nakakalam na ikaw ay isang dalubhasa sa Lao Tian? Hindi ako makikipagpusta sa'yo. Sino nagsabing makikipagpusta ka sa akin? Pinalagyan mo ng gulo si Xia Ying. Siyempre, sa kanya ako makikipagpusta. Ano ngayon? Hindi ka ba nanghihiya? Bakit hindi ako manghahaya? Ang kakayahan ni Xia Ying, ako ang nagturo sa kanya. Alam ko naman kung gaano siya kalakas. Akala mo hindi ko alam? Tito, anong laro ang gusto mong laruin? Mag-dice na lang tayo. Pero yung batang ito, huwag mong papalapit doon. Baka gumamit siya ng Lao Tian. Sige, walang problema. Palitan mo. Huwag kang mag-overdo. Paano naman? May dayang dice cup niya. Hindi ka ba mangahas na ipagpalit sa akin? Sige. Kung gusto mo, ibibigay ko. Huwag kang magtatalo kapag natalo ka. Na yun na napalitan na. Kahit pa may daya tungkap, tatanggapin ko na. Simulan na natin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mong tulungan si Xia Ying na mag-Lao Tian. Tunay nga, may tinago sa loob ng dice cup. Mas magaling ako sa kontrol ng dice kaysa sa kanya. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Ikaw na ang mag-roll. 4 na 6 at 1 3. Panalo na ako. 5 6. Imposible. Kakapalitan ko lang ng cup ng dice. Inakala ko na palang papalitan mo ang dice cup. Natatakot ka sa kakayahan ko. Takot kang mag-Lao Tian ako para tumulong kay Xia Ying. Lahat ng atensyon mo nasa akin. Bilang manunukal, duwag ka na bago pa maglaban. Pagkakabit agad ng bitag, hindi ka na makapaghintay na pumasok. Paano ka nangungguna? Naakalang ayusin mo ako? Kakabigkas mo lang din eh. Sabi mo, kahit may problema ang unang roll, tatanggap ka pa rin. Ibigay mo na ang pera. Hintayin mo ako. Lao-san. Oy, Nakakolekta ko na ang ebidensya ng ilegal na gawain ng Tianjia. ayos! Sa wakas, matatalo na ako ang Tianjia. Kumusta naman kayo dyan? Lahat ay maayos. Handa na ang lahat. Ngayon, hinihintay na lang natin ang Du Shen Dasai. Hindi. Kulang pa tayo ng isang tao. Sino? Xu Li. Malapit na ang pagdakip. Papauwi na tayo. Magkita tayo sa Dushen Dasai. Ang bagay na ito.
Ano ang koneksyon ni Shuli rito? Kakabuo lang ni Shuli at ni Shibaya ng alyansa. Balak nila sa Dushen Dasai, patumbahin ang Tian family. Bakit niya gagawin yun? Hindi ba patron ng Tian ang sumusuporta sa kanya? Kahit gambler na siya, kung walang tagapondo, wala rin siyang halaga. Pero, Ang pinakamamababang Laotian relasyon ng Laotian at tagapondo ay kasunduan. Antay ang pagtingin nila. Minsan nasa ibabaw ang Laotian, sumusunod lang ang tagapondo. Malakas ang impluensya ng Tian family. Tila mahirap ang magiging buhay niya doon. Hindi siya makakagalaw ng malaya. Xia Ying, Sanshu. Anong balak mo rito? pinilit kayo nila. Kaya ganyan ang nangyari. Sunggaban ninyo siya. Fang Ming! Fang Ming! Fang Ming! Pakawalan mo siya. Si Shuli pala ang nasa likod. Hindi ko akalayang mararating mo pa ang puntong ito. Grabe, talaga namang ikinagulat ako, Shichong. Pakawalan mo si Xia Ying. Wala siyang kinalaman dito. Kung may galit ka, diretso ka sa akin. Hindi pwede yan. Kung malaman yan ni Tianfeng, dudulot yan ng malaking problema. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba curious? Bakit matagal na hindi ka pinapansin ni Tianfeng? Ikaw ang inihanda ko para kay Tianfeng. Isang regalo na pinaghandaan ko. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko daw makita ang reaksyon niya. Shuli. Kita-kit sa du shendasai. Maginggat ka. Huwag mong sirain ang regalo ko na inayos ko ng mabuti. Dalhin. Shuli. Shuli. Fang Ming. Xia Ying. Hindi ko inaasahan na inimbitahan pa si Qian Lao. Si Ye Xiansheng, punong hurado ng Lawei Gambling Club. Mukhang seryoso ang pamilya ni Qian tungkol sa Dushen Dasai. Determinadong kunin nila to. Malapit nang magsimula ang Dushen Dasai. Bakit hindi pa dumarating sina Fang Ming? Yuan ko, hindi ko rin sila makontak. Mga panauhin. Maligayang pagdating sa Dushen Dasai. Sino mang magbibigay ng tier 100 milyon, pwede sumali. Ang mananalo sa huli. Ngayon, pwede ninyong hamunin si Shuli, ang Dushen. Lahat kayo ay nasa mundong ito ng sugal. Kaya sa Dushen Dasai na ito, hindi namin ipagbabawal ang Laotian. Ano ginagawa ni Julie? Hindi ipinagbabawal ang Laotian. Pero paano kung mahuli? Kapag nahuli, automatikong talo ka, diskwalipikado. Excited akong makalaro kayo. Ngayon, si Ye Xiansheng ay magpapaliwanag ng mga patakaran. Ang kompetisyon na ito, pinakamodernong kagamitan ang inihanda namin. Marami kaming nakalagay na camera dito. Makakagawa ba kayo ng Laotian? Nasa galing ninyo na yan. Bakit hindi pa dumarating si Fang Ming? Mukhang lahat sumali na. Kaya inihahayag ko. At ako rin. Sino siya? Siya pala ang anak ng pamilya Fang. Hindi ko inakala na buhay ka pa. Shen Fang, handa ka bang ipusta ang buhay mo sa akin? Wala kang karapatang gawin yon. Nakumakatawan sa Qian family. Ngunit si Shuli. May isang bagay ako nakalimutang sabihin. Ang ugnayan ko sa Tian family ay tapos na. Sa Dushen Dasai na ito, ako ay sasali bilang sarili ko lang. Shuli! Hindi ka basta-basta manlaban sa akin. Pero hindi naman tayo higit pa sa isang cooperation lang. Saan ang gagaling ang usaping pagtataksil? Kung ganun ang tingin mo, akala mo ba madali mo nang makukuha ang pamilya Tian? Mali ka talaga.
Ngayon, ako si Qian, kumakatawan sa pamilya Qian sa paligsahan. Di ko akalain na si Shuli ay aalis sa pamilya Qian. Si Lolo Qian ay kilala bilang veterano. Hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong makaharap si Qian Lao. Tatay, inayos na lahat. Ano, anak? May pera ka ba? Ang patakaran sa Dushen Dasai. Kailangan may 300 milyong pusta para makasali. Kung wala kang pera, umalis ka. Huwag ka na mag-abala dito. Ako na ang magbibigay para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ako naman ang kanyang shishong. Kaya't bahala ako. Maliit lang to. Hindi ka ba dapat magpasalamat? Shidi. Salamat nga. Shishong. Anak ng pamilya Fang. Kung mananalo ka laban sa iba sa paligsahan, dadalhin din kita sa isang laban. Bakit naman? Hindi naman ibig sabihin wala akong 300 milyong pusta. Hindi mo ba kayang tumaya sa akin? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Simulan na natin. You 2 milyon na chips. Limit na sa pulot na rounds. Bawat round bagong baraha. Pagkatapos ng 10 round, bibilangin ang chips. Sino ang may mas maliit na chips? Siya ang talo. Ano sa tingin mo? Okay. Kukunin ko ang buhay mo. Akala mo ba mananalo si Fang Ming? Ang suoha ay may pidos baraha. Sa unang round, nagbibigay ng 2 baraha. Ang una ay face down. Ang pangalawa ay face up. Base sa lakas ng kamay mo, magde-decide ka kung mag-bet or mag-fold. Ang natitirang free baraha ihahati sa 3 round. Bawat round may isa pang baraha pagkatapos, magbabet ulit. Kasabay nito. Pwede ring mag-all-in agad. O kaya mag-fold. May 52 baraha. Random na, bibigyan ka ng 5 at inayos. May mahigit 2.5 milyon kombinasyon. Gabe, mahirap talunin ito. Pero sina Suli at ang Qian family, sa Dushen Dasai palagi nilang kasama ang sarili nilang tao. Ibig sabihin, puro kakampi. Maaring mabigo si Fang Ming rito. Heart K. Sabi ni Chen Laoban. 20 milyon. Sinanggap. Karaniwang manloloko lang bihira ang mag-cheat sa simula pa lang. Pero 10 round lang ang laban namin na yon. Pwede siyang simula sa unang round mag-cheat na agad. Nag-cheat siya. Itong 7, hidden card niya ba talaga o ang pangatlong card? Ang current cards ay 10 JK. Magkakaiba ng suit ang 3. Hindi na pwedeng maging flush. Ang pinakamataas na pwede ay straight. King ng Diamonds, ikaw na muna. 1 milyon. Ang liit naman ng taya mo. Nakakahiya kay Fang Tianchu yan Sige, call ako. Magdadagdag ako ng set milyon pa. Kung hindi malakas ang cards niya, hindi siya dapat magpalit. Yung card na pinalit niya, K ba o A? Sa kilos at itsura niya, wala akong nakikitang palatandaan. Fold. Nag-fold na agad? Isang tiba ng clubs lang. Nag-fold ka na? Akala ko ba magaling siya? Parang ordinaryo lang ang pamilyang fan. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa kilala ang panalo. Pakipagpadala ng cards, yes, Yanshang. Ang ante natin sa round na to ay dadagdag-dagdag pa. 10 rounds lahat. Unang round, ante na 1 million. Pangalawa, 2 million. At ang huling round, 10 million. Sapagat sa huli, ayan to sa dami ng chips. Dito, nagdedesisyon kung sino panalo. 5 rounds na ang tapos.
Kung bibilangin, talo ako ng 11 million. Kung sa natitirang 5 rounds, hindi ko mabawi yung 1 million. Talaga ako. Talo. Para siguradong manalo, kailangan gumamit ng Lao Qian. Pero sa ganitong laro, walang paghahalo o pagpuputol ng baraha. Kung malayuan para mandaya, kailangan magnakaw ng card. Marami dito ang eksperto at napakaraming CCTV. At harap ni Chanfang, isang master ng Lao Qian, hindi magnakaw o magpalit ng card. Pero para manalo, susbukan ko na. Yes, Yanshang. Sa tingin ko may problema ang baraha. Suriin ko muna ang mga card. Hayaan ninyo siyang suriin. Ang mga kabataan na yon, pag natalo, agad sinisisi ang baraha. Yes, Yanseng. Deal na. Ang open card ko ay puso, bilog. Ang open card ni Chanfang ay Club 4. Queen ing Hearts, ikaw na. 5 million. Sa wakas, humahabol ka na sa malaking pusta. Kasabay ko. Sampung milyon. Kasabay ko. Sa ganitong barahan niya, kung walang pares, o kung ang concealed card niya ay A, dapat ay nag-fold na siya. Pero bakit siya tatawag pa rin? Jack ng Clubs, ikaw ang susunod. 10 milyon. Kasabi. Ang visible cards ko ngayon ay magkakaibang suit. Q, 10, 5, 2. Samantalang ang bukas na cards ni Chanfang ay magkakaiba rin ang kulay, 4, 8, J4. Para manalo ako sa kanya, ang concealed card ko ay dapat Q or 10. O 5 lang ang pwede. At kailangan ding siguraduhin na ang concealed card ni Chanfeng ay hindi 4, 8 o J. Napakahirap ng round na to. Pero kung ako'y matalo dito, ang susunod na 4 na laro ay wala ng saysay para sa akin. Kung mag-check na lang si Chanfeng sa taya, ang huling chips niya ay mas marami pa rin sa akin. Pusalan na ang laro ngayon. Payo ng 4, ikaw na. Nagtaya siya ng 5 milyong. Hindi siya nagpasyang mag-all-in. Mukhang para lang siya sa pair of 4. Wala siyang 3 of a kind. Wala ring 2 pairs. Pero kahit ganun, kailangan kong talunin ang pair of 4 niya. Kailangan talaga ng Lao Qian para magpalit ng baraha. All in. Mukhang pair of 4 lang talaga ang hawak mo. Manalo ka, man o matalo, talo ka. Tama! Pair of 4 lang talaga ang hawak ko. Pero hindi mo ako matatalo. Akala mo niloloko kita? Hindi! Hindi mo ako niloloko. Mas malaki ang baraha mo kaysa sa akin. Pero gumamit ka ng Lao Qian. Huli ka na! Huwag mong isipin na maililipat mo pa ang baraha. Nakatago ang baraha sa manggas ng kanang braso mo. Chanfeng, bilang isang unang manlalaro, dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Pero ngayon sinisisi mo pa kami ng hindi patas. Pinag-aralan ko mabuti ang kuha. Nakunan lahat ng CCTV.
Talagang may nakatagong baraha sa braso niyang kanan. Tingnan ninyong mabuti. Sa siwang ng manggas ng kanyang kamiseta, makikita ba ninyo ang isang sulok ng baraha? Matibay ang ebidensya. Mukhang tapos na siya. Kahit walang CCTV, mahuhuli ko pa rin ang Lao Qian mo ngayon. Hindi ka makatakas. Kuha ng kutsilyo. Itong 3 daliri. Ako na mismo ang gagawa. Hindi ako nang loko. Nang loko pa, pero ayaw umamin. Parang kopya ka ni Fang Tianqiu. Akala mo bulag kami? Sabi mo, hindi ka nang loko. Anong tinatago mo sa manggas? Ano na yun? Parang tatay mo rin, hindi umamin, no? Bakit? Tatak pa ang pandaraya yon? Tatak? Anong tatak? Anong sinasabi mo? Hindi pwede. Imposible. Nakita ko kang nang loko. Nakita ko talaga. Huwag mong subukang gamitin yan. Hindi ka makakakubli gamit ang panlilindang na yan. Sasabihin ko sa'yo, si Ye Xiancheng ang mag-check ng baraha. Tama ang bilang. 42 cards lahat. Ano? Impossible. Sabi ko, nakita kita ng loko. Hindi pwedeng mangyari to. Nasa mesa ang mga baraha. Tingnan mo na lang mismo. Sige. Hoy! Bata! Yes, Xiansheng. I-announce mo na ang panalo o talo. Tapos na ang laban. Panalo si Fang Ming. Alam ko, kaya talaga niya. Chen Fang, panahon na para tuparin ang pustahan. Hoy! Bata! Sige, panalo ka muna ngayon. Pero huwag kang magmayabang. Tatay, Walang tigil. madali lang magbanta. Sige. Tungkol sa nangyari ngayon, ang Qianjia, babayaran namin kayo ng daan-daang beses. Wala na kayong bukas, Qianjia. Shuli! Ikaw, traidor. Tapos cute pa. At nagpapakatapang ka pang hamunin ang Qianjia? Bakit hindi? 3 taon na ang nakalipas. Naipit si Shifu dahil sa plano ni Qianfeng. Kaya sumama ako sa Qianjia para manggalap ng ebidensya at maghiganti para kay Shifu. Nakalap ko na lahat ng ebidensya ng krimen ng Qianjia. Kayo, Qianjia, magkakasama kayong makukulong. Kayo! Kayo! Hintayin ninyo yan. Suli, ikaw? Ganun pala. Si Zuli, gumagawa para magiganti kay Shifu. Talaga, nagtiska. Shide, ngayon dapat maintindihan mo na ako, di ba? Ang pwesto ng hari ng pustahan talaga namang dapat sa'yo. Ibabalik ko na sa'yo ngayon. Shuli. Ngayon pa rin. Ganito ka pa rin. Nagpapanggap ka pa rin. Ang hari ng pusta, para maghiganti, gumawa ng napakalaking sakripisyo. Fang Ming, bakit ka ganyan? Onga, si Shuli sobrang inapi. Shidi. Hindi kita sinisisi na kinamumuhian mo ako. Kung non mas magaling lang ako, baka hindi nangyari ang kay Shifu. Tama na. Shidi. Sinasabi mong pinatay ko si Shifu? Nasaan ang ebidensya? Lahat ng ito, inihulog ko lahat sa Qianjia. Sa tingin mo, maniniwala sila sa'yo? Bakit siya ganyan? Ganong. Walang utang na loob si Fang Ming. Tataya ako laban sa'yo. Sige, Shidi. Anong itataya mo? Itataya ko ang buhay mo. Shidi. Nung una, ganyan din tayo noon, magkatapat. Naupo sa harap ng Shifu. Hawak mo ang baraha, mas maliit pa sa langit. Noon kapag talo ka, umiyak kagad. Kailanman, ako ang nagpapatahimik sa'yo. Ngayon, pag-iisipin, na-miss ko talaga yung mga araw na yon.
Talaga bang iniisip mo na hawak mo na ang panalo? E paano naman kung hindi? Hawak ko ang hari. Ano ang ihahain mo laban sa akin? Shidi, taya ka na. Sabi ko sa'yo, ipaglalaban ko ang buhay ko. Hindi mo ba gustong kunin ang buhay ko? Eto ang pagkakataon mo. Ayos, Shidi. Kung ayaw mong bumago, tatangapin ko na bilang iyong Shishong. Sabi ko na nga, nasa akin ang hari. Shishong, gusto mo bang tingnan kung ano ba talaga ang hinahawak mo? Kailan mo naman na? Shishong, ang Joker na to. Tama nga naman, bagay sa'yo. Ang totoong ace nasa akin. Galing, galing, galing. Mukhang minali talaga kita. Pero kahit manalo ka sa laro, ano ba magagawa ko? Talaga bang gustong patayin ako? Tingnan mo ang labas ng mesa. Nasa panig ng masa, panalo ako ng todo. Patayin mo ako. Hindi ka na makakabangon sa Ducheng. Sinira mo ang matagal ng ebidensya. Ang nag-iisang pwedeng patunayan na inosente ang Chanja. Pati ang Chanja, sino ang sisi para sa'yo? Kailangan aminin sa mga taong ito. Talaga, pinaghirapan mo talaga. Eh ano pa? Baka nakalimutan mo ang isang tao. Mukhang alam din ni Gui Liuchi ang tungkol dito. Shidi, anong sinasabi mo? Shishong, hindi ko maintindihan. Matagal na ako dito sa Ducheng. Si Tianfeng hindi alam ang balita ko. Sino pa ang nagtago nito para sa akin kung hindi ikaw? Alam ni Gui Liuchi ang tunay kong pagkakakilanlan. Katulad mo di mo inasahan. Palang araw, magiging banta siya sa'yo. Shide, talagang kilala mo ako. Ano naman kung ganun? May ebidensya ka ba? Sinabi ko na, nasa akin ang dawang. Shuli. Hindi lahat katulad mo. Basta sikat at yaman. Si Tito Fang ang sumagip sa akin. Hindi kita papakawalan. Yung pinadala kong mga tao, anong pabor ang ibinigay mo sa kanya? Pinayagan mo siyang magtaksil sa akin. Akala ko espesyal kung pinili isang taong babalik sa bansa. Di ko inakala, may koneksyon din pala siya sa Fang Jia. Umikot lang ang hustisya. May ganti. Wala ka ng takbuhan. Shiti, alam mo ang lakas ko. Hayaan mo akong umalis. Kung hindi, isasama ko siya sa aking kapahamakan. Shuli, mababang uri ka, Fang Ming. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Kinamit lang namin ang isa't isa. Akala mo ba makakatakot siya sa akin? Hindi ako naniniwala na hindi mo siya iniintindi. Shidi, kilala kita sobra. Nalilito ka. Matagal na kitang kilala. Sigurado akong hahanap ka sa akin para magigante. Siyempre, mag-iingat ako. E ano kung ganun? Napapalibutan ka na ng maraming tao. Akala mo makakatakas ka pa? Hindi ako matatalo. Ako si Shuli. Ako ang tunay na hari ng sugal dito. Fang Ming. Huwag kang kumunta. Wala namang nakakaalam kung saan pupunta si Su Li. Mag-isa kang pupunta ng padalus-dalos. Nag-aalala ko para sa'yo. Maghiganti para sa mga magulang ko. Matagal na yang paninindigan ko. At lalo pa, nandyan pa si Xiaying sa kanila. Kailangan kong pumunta. Pero kahit pumunta ka ngayon, hindi pa rin natin alam kung nasaan si Xiaying. Tungkol kay Xiaying, pakiusap. Tulungan ninyo ako. Siyempre naman. Kuya Fang Ming, gusto kong hingin sa'yo ang isang pabor. Marami ang tagapagmana ng Songjia. Mabagsik ang kompetisyon sa posisyon ng Jia Zhu. Maliban kay Song Wei, hindi ko binibigyan halaga ang iba. Kaya gusto kong hilingin sa'yo, tulungan mo akong ipanatili ang posisyon ng Jia Zhu ng Songjia. Hindi ko papayagan na ang ganoong tao ay kontrolin ang Songjia. Tinulungan mo ako noon. Siyempre, tutulungan din kita. Pero ang pangunahing layunin na yon ay mapaparusahan si Xu Li. Tinalikuran ni Shuli ang Chanja, tiyak na hahanapin niya si Song Wei ngayon. Gusto niyang kontrolin ang ekonomiya ng Songjia at muling maging pinuno ng Ducheng.
Anong bagets na yan? Xiao Shiliu, ito bang dalang eksperto mo? Tawagin ninyo akong Shibaye. Shibaye. Pag naging jiatsu ka, pag-uusapan natin. Nasaan ang mga tao mo? Dumating na si Dushen. Nandito na si Zuli, ikinararanggal ni Songwei. Salamat sa pagod mo pagpunta. Swerto mo, Song Xiao. Si Shuli mismo ang lumahok ngayon. Sino ang kalaban? Sila yon. Song Xiaoshu, dumating ang Gambling King sa pamilya Song. Mas mabuti pang sumuko ka na. Ikaw na naman, batang yan. Bakit kayo magkasama? Liu Ye, kilala mo siya? Oo, nagkakita na kami dati. Hindi mo inaasahan, di ba, Shidi? Kahit pansamantala ako nawalan ng pwesto, mayroon pa akong kapital para bumangon. At ang pamilya Song ang unang hakbang ko. Song Xiao. Paano bang patakaran ng pamilya Song? Ito ang laban para sa Jia Zhu ng Song Jia. Bawat kalahok mula sa Song Jia, maaaring kumuha ng isang panlabas na katulong. Unang sasabak ang Song Jia na anak. Kapag natalo, papasok ang panlabas na katulong. Kapag parehong natalo, pareho kayong talo. Nakakairita ang yabang at paikot-ikot. Bata, diretso ka na. Lutasin na natin. Manalo o matalo. Si Song Xiaoxi, hindi rin siya laban sa akin. Hindi niya ako kayang talunin. Pagdating sa lakas totoo, hindi ako kasing lakas mo. Suye, dati ba hindi sinasadya yon? Natalo ka sa kanya. Bigyan natin si Liu Zi ng pagkakataon. Ngayon babayarin ko lahat. Luma at bago. Papapatayin ko siya. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Kung matatalo ka, pananagutan mo ang magiging bunga. Naiintindihan mo ba, Liu Zi? O bata, dati nga ako'y nagkamali. Kaya hinayaan kitang manalo. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Bakit tinawag na Gui Liu Zi si Liu Ye? Liu Zi, paano mo gustong maglaro? Huwag mong sabihin na ako si Fang Ye. Di kita po protektahan. Tingnan natin hanggang kailan ka makangiti. Maglalaro tayo ng dice ngayon. Ang may mataas na puntos ang panalo. Liu Zi, tingnan mo, maliit ka naman. Di ba malabuli na ang pagkuha ng dice sa'yo? Ano bang alam mo? Matibay lang ang base ko. Yun ang meron ako. Fang Ming. Sa buhay ko, pinakakinamumuhian kong sabihing maliit ako. Asam-asam ka bang tumaya pa? Sige, anong ipapataya mo? Kung matatalo ka, gugupitin ko ang 2 binti mo. Sige. Kung ako naman ang mananalo, umalis kayo sa Song Jia. Ibalik ninyo si Xia Ying. Bata, tiyak kang matatalo sa round na ito. 10-6. Talo ka. Tapos na. Walang nagawang mabuti. Mas madaming pasakit kaysa mabuti. Tapos na ang laban. Pagpupugay. Song Jia Jia Ju. Pagpupugay. Song Jia Jia Zu. Pagpupugay. Shibaye. Pagpupugay, Shibaye. Ayos. Song Wei. Bilang disipulo ng Song Jia, nakikipagsabuatan ka sa Chanjia, tinutulungan mo sila mula sa loob. Idineklarang tanggalin si Song Wei sa Song Jia. Panahon na para tuparin ang pustahan. Ibalik niyo si Xia Ying. Ano ka ba? Bakit ako ang magtutupad ng pustahan? Kaya ibig mong sirain ang kasunduan? Ano naman kung ganon? Kung hindi mo sinabotahe ang plano ko, hindi sana ako napunta sa ganitong sitwasyon. Panahon mo yan, sariling gawa mo yan. Ako'y nagkanulo sa Qianjia. Nawalan ng titulong Dushen. Lahat yan dahil sa'yo. Kaya napakahirap hangarin kong maibalik ang lahat.
Pero pinatunayan mo rin na pinatay mo ang sarili mong daan. Ulitin ko. Ibalik si Xiaying. Kung hindi, huwag kayo maasa na makakalabas kayong buhay. Kung hindi ako makauwi ngayon, tanging yun na lang ang makakakita ninyo. Bangkay ni Zaya Ying. Yung bang inuchu ka? Wala kang nagawang isang tama sa lahat ng ipinagawa ko. Liu Zi, aminin mo ang pagkakamali. Patawarin na po ako. Xu Li. Alam mo ba na sumalungat ako sa Qian family? Ang ibig mong sabihin, kapag nawala ako sa Qian family, wala na akong halaga. At bukod pa dyan, may hawak silang kapangyarihan laban sa akin. Hindi naman. Alam ng Qian family na, para sa pwesto ng Du Shen Handa, akong itaksil ang Shifu. Kung para sa mas malaking halaga, gagawin ko ring itaksil ang Qian family. Xu Li. Anong gagawin natin ngayon? Talo na tayo sa Du Shen Dasai. Talo na rin tayo sa laban para sa panggulo ng Song family. Tinanggal mo ang huling tsansa namin. Wala ka nang iniwan sa amin. Suli, huwag magalit. May kakayahan ka naman. Hindi mo kailangan mabalalisa sa muling pagbangon. Sabi mo kung ang Qian family ay magiging sa ilalim ng Shu family, anong mangyayari? At daladala ko pa si ikaw. Salamat sa biyaya, Suli. Handa akong ialay ang buhay ko. Walang pag-aatubili. Sige, hindi namin kailangan ng iyong abala. Isara mo na lang ang bibig mo. Suli, mahigpit ang bibig ko. Patay lang ang totoong tumahimik. Nasa akin pa ang babae ng Zaya family. May pag-asa pa ako. Ako si Xu Li, ang Du Shen. Hindi talaga ako natalo. Nakita na. Nakita si Xiaying. Hindi yon. Ako to. Pati kang nangahas pumunta. Dumating ako para maghatid ng sulat. Kung gusto mong makita si Xiaying, sumama ka sa akin. Fang Ming, huwag kang pumunta. Baka patibong to nila. Nasa kanila pa si Xiaying. Kailangan kong pumunta. Ang lakas ng loob mo. Grabe, nag-isa ka pa ngang pumunta. Huwag magpaikot. Nasaan si Xiaying? Tumaya ka sa akin. Kung manalo ka, pakakawalan ko si Zaya Ying. Paano ko malalaman yung totoo? Totoo bang sinasabi mo? Wala kang magagawa. Xiaying! Pakawalan niyo na si Xiaying. Kung hindi, papatayin ko kayo. Sige na. Patayin niyo ako kung gusto niyo. Mas mabuti, sabay namin mamamatay ni Xia Ying. Sa kabilang buhay, may kasama na rin ako. Anong pustahan mo? Huwag magmadali. Kapag nanalo ka sa akin, lalabas ko si Xia Ying. Kung manalo ako, gusto ko ng 100 billion. 100 billion. Hindi ka ba natatakot mabigla sa dami nun? Hindi na problema mo. Sige, sasabihin mo na lang. Taya o hindi. Sige, 100 billion, o ba? Sana susundin mo ang napagkasunduan. Relax. Ako si Xu Li. May kredibilidad pa rin ako. Palabasin mo na si Xiaying. Talo ka na. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi pa man tayo tumataya. Talo na agad ako ha. Wala ka nang ibang mapupuntahan ngayon. Naiba na ang balanse ng isip mo pagdating sa taya. Kinuha mo si Xiaying para takutin ako maglaro. Kinamit mo ang panghahabol para pilitin ako. Talo ka na. Lahat ng sinasabing gambler's heart mo, puro kalokohan. Ako, naglalakbay sa mundo ng sugad ng maraming taon. Hindi ko pa narinig ng ganyan dati. Naintindihan ko na. Gusto mong sirain ang ulo ko, di ba? Pareho tayo ng sinong nagturo sa atin. Pareho ang master. Alam mo naman yan. Akala mo hindi ko alam? Siyempre, hindi mo narinig yan dati. Kasi ako mismo ang nakaisip niyan. Isipin mo ang mga manlalaro kapag mas mataas ang lugi nila. Mas nawawala ang kontrol ng ulo nila. Sa huli, napasok sa walang katapusang siklo. Yung mga may maayos na pag-iisip, madalas dumarating ang swerte sa pera. Ito ang natutunan kong isip sa pustahan. Wala ka ng pag-asa na yon. Bulag ka na sa pagkatalo. Hindi mo kaya akong talunin. Pinapayuhan kita, pakawalan mo na si Xiaying. Pagkapalampasin pa kita kung gagawin mo yon. Si Xu Li, hindi siya matatalo. Suli, huwag mong pakinggan siya. Anong kalokohan yon? Niloloko ka niya. Akala mo hindi ko alam?
Kunihin mo si Xia Ying. Dalhin mo rito. Tingnan kita mamaya. Kaya mo pa bang panindigan yun? Yung puso ng pustahan na kalokohan? Xia Ying, Tigo! Pwede ka nang umalis, matanda? makikipagpusta ako sa'yo. Ipalaya mo si Xia Ying. Nawawala na rin ang isip mo. Sino na ang talo at sino ang panalo ngayon? Kung matalo ako, pakawalan mo si Xia Ying. 100 billion agad papasok. Huli na? Ngayon, pusta ko ang buhay ko sa'yo. Ang talo, hindi makakaalis dito. May lakas loob ka ba? Sige, magulat tayo ng numero. Kumuha ka ng isang baraha. Kung tama ako, panalo ako. Kung mali, panalo ka. May 13 naranggo ang baraha. Puro swerte ito. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Wala kang alam. Salan daw. Ang pinakamataas na antas, tinatawag na Gui Shenjing. Gusto mo ng card? Meron ka. At ang ngayon kong Chen Shu, umabot na sa ganitong antas. Anong kalokohan yun, Gui Shenjing? Panloloko lang yan. Bugo lang ang maniniwala. Dati, hindi rin ako naniwala. Pero ngayon, kung maabot mo ang ganitong lakas, maniniwala ka rin. Parang Diyos sa mesa ng sugal. At sa mesa, walang makakalusot sa mata ko. Halimbawa, kung nasaan ang bawat paraha, o ang kilos ng bawat tao, lahat, di nakakalusot sa palad ko. Hindi ako naniniwala. Anong baraha to? 3 diamante. Paano posible? Ito. 10 spades. Sigurado kang nandaya. Kasinungalingan. Ikaw ang kumuha ng buong baraha. Bawat baraha, ikaw ang humugot. Paano ako mag-go out, cheater? Anong klaseng bulang Gui Shen yan? Grabe, ang kapal naman nito. Kahit ako bilang Du Shen, hindi pa umabot doon. Bakit ikaw aabot ka? Suli, kahit tusyen ka nga, ginagagit mo lang ang sugal bilang kasangkapan para sa plano mo. Hindi mo siya kailanman sineryoso. Naalala mo pa ba ang unang aral na tinuro sa'yo ng ama? Siguro nakalimutan mo na. Sabi ng ama, hindi kailanman ang sugal ang paraan para yumaman. 10 taya, 9 ang talo. Ang hindi pagsusugal, panalo na. Huwag mo akong turuan. Wala kang karapatang yan. Baka-baka ka lang sa balon. Hindi pwedeng pag-usapan ng insekto ng tag-araw ang yelo. Huwag mong kalimutan ang napagkasunduan natin. Pagkawalan mo siya. Lahat ng ito, ikaw ang may gawa at bunga. Fang Ming. Papapatayin kita. Ang pamilya Fang naging Pinakamalakihang pamilya sa Ducheng. Kung alam ni Fang Sushu sa ilalim ng lupa, tayak na magiging masaya siya. Dahil sa pagsusugal, sinukuan at nilapastangan ni Shuli ang kanyang guro at ang pamilya. Tanging ako na lang ang naiwan sa pamilya Fang. Alam ko kung ano ang gusto ninyong gawin. Alam ko kayo, siguro naranasan mo na rin ang pinsala ng sugal. Lumayo sa sugal. Huwag tumaya, panalo na iyon. Ngayon, nagpasya ako. Lahat ng kasino ng pamilya Fang isara. At I donate ang lahat ng ari-arian. Maglulunsad kami ng mga bagong negosyo. Ang pamilya siya ay idodonate ang lahat ng kanilang ari-arian. kayo ba dalawa, napag-usapan niya na? Bakit hindi niyo sinabi kahit isang salita? Kung desisyon nyo talagang isara ang mga kasino, kung wala nang sugal sa Ducheng, pwede pa bang tawaging Ducheng? Tama, Fang Ming. Kung ganun, dapat papalitan ang pangalan ng Ducheng ng bagong pangalan na? Tawagin na lang natin siyang bagong lungsod. Para sa bagong lungsod, para sa kinabukasan. Sig! May isa akong magandang balita. Fang Ming at Xia Ying, sa susunod na buwan, ika-at magpapakasal. Nagkatuluyan ang nagmamahalan. Salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala kaming kinabukasan. Fang Ming, anong hinihintay mo? Halikan mo na ang iyong nobya. Oh, sige na, sige na. Halikan! 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 Halikan!